about Senator Bato, well, unang-una, talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Bakit? Nadampot bigla si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology yung ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Na hindi ko maintindihan kung bakit yung ombudsman na ngayon na nakikialam sa mga extradition merely authorizes the surrender of the person in custody. It does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo, ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na klarong-klaro ito. And to construe otherwise would be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag isuko ang Pilipino sa mga dayuhan? And also, the DOJ must be reminded that clearly under our Constitution, only Philippine courts may issue warrants of arrest as they alone are vested with the fundamental law, our Constitution with judicial power. No act of cooperation with a foreign entity can supersede the Constitution and the fundamental guarantee of due process and of sovereignty.